Matindi to. Hindi naman dapat ganun ang normal. Opo, isipin po ninyo pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Parang hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Kasi ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, attorney, hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangan may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. So hindi po nagtutugma. At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isa, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagre-reklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, Sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So ang tinanong ko yung dalawang investigador. Ang sabi po nila sa akin, Sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman na sa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. Ano po ang iyong masasabi dito sa sinabi ni Attorney Baligod, di ba? Di ba kayo nagtataka bakit niya sinabi ito? Inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming. Pakilagay lang po dyan sa comment box kung ano ang masasabi nyo dito sa kanyang mga sinabi na umano'y may halong panloloko at hindi sincero ayon kay Attorney Baligod. Sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at Ito pala ang dahilan. Pakinggan nating mabuti. background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Kilala, mga ganun po, no, mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililitratuhan nila. Okay. Pero hindi ba, sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre kapag kahit daw sa polisi, kahit sa presinto pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman na kilalanin mo yung identity at tingnan yung background. Pero parang too much, parang hindi naman dapat ganun ang normal. Opo, isipin po ninyo pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Parang hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Kasi Ayan po, atin pong napakinggan ang paliwanag ni Attorney Baligod. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa nangyaring investigasyon na kanyang nasaksihan? Paki-comment lang po dyan sa baba at babasahin natin, re-replyan din po natin kung ano po yung masasabi nyo, bakit ganito ang nangyayari ayon kay Attorney Baligod. Okay? So see you sa susunod na
video uploads natin. Kung gusto niyo yung mga ganito, don't forget to subscribe and put your comment. God bless you. See you sa sunod na upload natin. Ganito, highlight. Paki-comment po ang iyong reaction dyan sa baba.